Thank you. Maraming salamat, Pastor James, for taking over for how many weeks? Like for 4 weeks. Siya po ang ating tagapagsalita. At itinuro sa atin kung paano at kung ano ang pwedeng gawin ng salita ng Diyos. And we're so privileged to listen from him. Isang teacher, naudlot na abogado. Hindi na siya nakapagpatuloy dahil nagpastor siya. And then, siya ay, nagtuturo sa Bible School. He's a professor. Teacher po siya sa Bible School. At higit sa lahat, he's a good friend. Kanina, nagbibigay ako ng awitin. Hindi ko siya kausap. Okay, sige Pastor James, awitin na natin yung ating awit, yung pasasalamat. In everything give thanks, for this is the will of God. So, kumanta siya kaagad. Alam niya yun eh. Dahil we grew up together in the same kind of environment. It may not be an environment, but the culture. So ngayong umaga ay tayo po ay maglalakbay. Idudugtong natin yung hindi lang inumpisan. Idudugtong ko yung lesson, yung aral na itinuro sa atin ng ating pastor, si Pastor James. To everyone, and just to let you know, siya po ang minsan sinasabihan niya ako, I still remember, hindi ko makakalimutan, 2017, lumapit siya sa akin at sabi niya, Pastor, nagturo ka pero walang nakaintindi. Grabe naman to, sabi ko sa likod-likod ko, sa isip ko, ang sakit namang magsalita. Pero bilang pagrespeto at gusto kong hindi sayang yung mga mensahe mo, huwag gaanong malalim at huwag kang English ng English. Ikaw ba nagsabi sa kanya para sabihin sa akin? Hindi naman. And then, yung aking pagtuturo ay masyadong malalim. Okay. So, sabi ko next time, bababawang ko na. Ngayon naman, nilapitan na naman niya ako 2019. Sobrang babaw naman. Medyo magsiship tayo ng konti dahil it is about the Word of God. At napakahalaga po na when we have the Word of God, kailangan nating mapakinggan. Kaya hindi ako magsusurpresa kung anong title ng pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ay ito. Siyempre tenga. Ako po ngayon ay ENT. Tama ba ako, doktora? Ear. Ano yung N? Nose. Okay. Nose at saka throat. So ear muna tayo ngayon. Pag-aaralan natin yung ear. At ang title ng pag-uusapan natin ay Lord. Ikaw ba yan? Di ba? May salita. We have the Word of God. And then, ikaw ba talaga yan, Lord? Yan. So, alam nyo na kaagad kung saan patungo ito at malalaman natin paano nating pakikinggan yung tinig ni Lord kapag ikaw ay nasa napakaingay na mundo, nasa mall, nasa school, nasa trabaho, nasa kalsada, napakaingay ng mundo. Kahit na yung lugar ngayon na pinakatahimik, lalo na sa mountain province, like punta ka sa Barlig, punta ka sa area na yan. Nako, yung tunog lang ng ibon ang inyong mapapakinggan. Napakatahimik, pero maingay na ang mundo ngayon. Kaya, yan ang ating pag-uusapan. Now, gusto ko munang tignan natin, kasi siyempre, kagaya nito, kanina nawalan tayo ng sound, no? Dahil nawalan ng kuryente, walang connection. Kaya wala kayong mapapakinggan. Minsan, kung walang connection, kahit na humiyaw pa at humihiyaw-hiyaw at may maingay, hindi mo pa rin mapapakinggan. So, merong tinatawag sa sound engineering na decibel. Let's define decibel. It's a unit used to measure the intensity of sound. Yan. Kaya minsan, meron yung masakit sa tenga, lalo na yung mga, dito sa atin, kami na naandito, ay kailangan na namin ng doktor. Bakit? Sa sobrang lakas. Kaya ikaw, Kuya Edmar, mag-share ka dun sa pagpapadoktor ko dahil nilalakasan mo. 300,000. Alam niya kaagad doon presyo. Sige, bigay ko na kaagad yung illustration. I was in Dubai at naapektuhan ho yung aking hearing dahil nung ako ay bata. Alam na nung iba ito. Naghuhukay kami ng septic tank. Ako makulit. Yung mga kagaya ninyo na sobrang kulit din. Andun ako sa tabi. Pagkatapos nung hinatak nila yung
Bareta. Bareta yun, ano? Bareta. Nandun ako sa likod. Pag ganun, bagsak kaagad yung bareta dito. Kaya for 5 years, merong puti na lumalabas dito. Kaya po, pinadoktor ako sa Ilagan. So, okay naman na siya. Nung ako po nasa UAE, bumalik ho yung infection sa loob. And then, ewan ko kung ano nangyari. I went to a 6 months of testing. At I spent around, 300,000. Para lang ho maipagamot yung aking tenga. And anong hula ninyo? Gumaling ako? Hindi. Hindi po. Umuwi na ako dito. Pastor na po ako dito in my first year. Sabi ko kay doktora, wala na, malala na ito. Baka papunta na mabibingi talaga ako. So kahit mabingi man ako, kailangan maipakita pa rin natin. Punta kami dyan sa doktor. Pinadoktor niya ako. At kinalikot yung tenga ko. Sobrang sakit. Naiinis ako sa doktor. Hindi man lang niya sinabi na ganun kasakit yung gagawin niya sa tenga ko. Umiiyak po ako. Sa sakit, hinamaan ko yung kamay ni doktor. Parang siya naman ang nasasaktan sa kamay niya. Mahigpit, ganun. Pagkatapos meron hong biglang lumabas na mas malaki sa buto ng mais na nakuha sa loob. I spent 300,000 right there. Dito, 3,500 lang pala. Pagkatapos, alam niyo po nangyari, dahil sa excitement ko po, tumayo ako. Nung tumayo ako, muntik na akong mabaliktad. Sabi ng doktor, oy, wag kang tatayo ka agad. Mababaliktad ka pala. Bakit? Sabi kong ganun. Lecture. In-explain ni doktor, kapag nagkaroon ng problema like itong kaliwa, ay nagkaroon ng problema at nasaktan, usually, out of balance ka. Kaya ang tenga pala natin, siya ang nagbabalanse. Tignan mo yung sinuntok. Kapag sinuntok dito, ang bagsak niya hindi papunta ron. Dito siya babagsak. Dahil dun sa ear. May nurse tayo dito. Tama? Hindi nyo alam. Alam nyo na. Na-out of balance ako. Papunta dito. Na-out of balance. So alam natin na kapag nagkaroon ng problema sa tenga, at ikaw, alimbawa, along the way, nagkaroon ka ng problem sa tenga mo at ikaw ay nakamotor, tumigil ka na kasi baka ikaw ay mabaliktad, mabangga pa. Yun ang ibang causes nung may mga problems sa ear. It's a long introduction, but I want you to understand na nung nandito po ako, napagaling ho yung aking tenga. I went into a lot of medication. At salamat sa Diyos, healed na po ako. Decibel. Loudness is the magnitude of sound. Kaya minsan, sa mga concerts, may mga nilalagay na sensors para lang sana hindi masira yung tenga ng mga nakikinig. Kapag sobra na ang sound, may batas ho sa ibang bansa like in the West. Pag may mga tester ano na tawag dito, Gerald? Sensors, but I would say sensors. Pinakikialaman po ng health department. May health department pagka meron hong concert dahil ayaw ng health department na maapektuhan yung tenga ng mga tao dahil sa lakas ng sound. So yan po, yan ang loudness. Now, kumusta ang inyong hearing? Yung inyong pakikinig. How is your hearing? I'm talking about the physical hearing. Nakakapakinig ka pa ba na maayos? Mamaya titignan natin, may mga epekto ho ng ating kinagagalawan, whether you're working as an engineer o nasa construction, nasa hospital, kahit saan, may mga bagay na nakakaapekto po sa ating mga hearing. Ang tenga po ay napakahalaga sa atin. Ano po? Dahil, bakit mahalaga? Merong kwento si Dolphy na sabi niya, gwapo ka nga, bingi ka naman. Si Dolphy yun na, gwapo. Walang silbi yung pagkagwapo mo. Pagkatapos tinatawag ka, hoy, crush kita, oy, ganun. Ano lang, bingi. Pero marami din nakapakinig. Sinasabi mong maganda siya, gwapo siya, pero bingi pa rin siya. Kahit napapakinggan niya. Mamaya titignan natin yan. So mahalaga po. Bakit? It is essential upang alin? Mapanatili ang relationship sa inyong family, sa trabaho. Relationship, mahalaga po ito. When you hear your friend, at napakinggan mo siya, iba, when you hear. Pero mas malupit kapag you listen. Kasi when you are hearing, it's just the sound, it's just the words that you hear. Pero when you listen, iba ang pasok, hindi ho sa utak, pasok ho sa puso. Kaya napapakinggan mo yung kanilang tinig.
Napapakinggan mo yung asawa mo kahit na humihiyaw siya ng pabulong. Ano ba po? Mahalaga ito sa relationship within the family. Mga kasama sa trabaho. Now, kapag napapakinggan mo instruction, you be part of the team, be part of the group, be part of the community. So it's very important and crucial na alam mong makinig. Meron minsan may kausap ako, ganyan lang siya nakatingin. Hoy! Tumingin ka sa akin! Ganon pa rin. Pero kahit isang word, wala siyang naalala. Kasi yung utak malayo. Pero nakikinig. Yeah. So it's very important. Para sa inyo ngayong umaga, mahalaga na ipahiram ninyo sa akin yung inyong tenga. Amen? So pahiram. Ano pa ho yung mga benefit, kagandahan ng nakikinig? Ito po ay merong tinatawag engagement. Merong, of course, listening. Meron tayong, pag napakinggan mo yung tawa, yung katatawanan, kasi napakinggan mo, tatawa ka kaagad. Meron akong kasama sa trabaho, si Kumar. Dalawa sila. Sila ay po tiga Bangalore, mga Indiano. Mababait sila, pero sila ay mga Christian Indian. Ginamit ko ho yung kwento ni Pedro. Si Pedro na marami akong kwento sa kanila. Pag-lunch kasi, may time kami na nasa table, kakain kami. Kukwento ako English, pero English na English nila. You know, me telling you story like this. Ganun. Naintindihan nila, pero walang tumawa. Nakakainis to. Hindi pala yun ang kanilang mga joke. After 3 days po, lumapit sila sa akin. Nandun na ako sa aking opisina. Sabi nila, tawa sila ng tawa. My friend, I remember your story 3 days ago. Oh, very nice, very good. Oh, story again, tell. Ganun siya. After 3 days, grabe. My friend, Filipino, very good. Telling stories, wow, my goodness, 100% very good. Meron bang ganyan sa inyo? Na after 1 hour hala, yung kwento mo, katawa-tawa pala. Pero ganun nga talaga. Kaya ngayon, maintindihan ninyo, kayo naman na naiinis, maintindihan ninyo, meron palang dahilan. Okay. Kaya po, when we hear, we can enjoy life. Correct? May napakinggan ka, kahit na negative man yan, you can still enjoy life. Dapat hindi ka maapektuhan. Dito po sa Santiago, we've learned to enjoy life kahit na ang daming ingay kang mapapakinggan. Ang ingay kaya ng social media, grabe yan. Kaya minsan mag-ingat kayo sa pagpo-post. Kasi ho, maingay talaga yung social media na yan. Right. So you can enjoy. Sabihin mo nga, enjoy. Enjoy tumawa. Kailan ka huling humalakak ng tawa mo, na naluluha ka na parang ang kailangan mo ng oxygen kasi hinahabol mo yung hininga mo. Parang ganun. Sino yung ganun sa inyo? Yung tumawa ka ng sobra-sobra pagkatapos, hindi ka na nga humihinga, hindi mo pampigil. Ganun. Iyan, siya yun. Kaya sabi ko, kalma. O, tama na yung tawa, tama na. Yan. So it's good. Saan po nanggagaling yan? When you hear. And ang result niyan ay napakaganda. It may develop you or it may destroy you kung hindi ka rin maingat. Okay? Kaya po kapag nagkaroon ka naman ng problem, kailangan natin yung expert. Sino po siya? Yan. Audiologist. Wala ho dito yan. Nasa ENT. Pero this is a profession na ang kanilang ginagawa lang ay sila po ay nagkakandak ng mga audio testing by tone or words. Pero kalamitan po, yung ginawa sa akin for 6 months ay tone. Makita ko naman yung development ng tone dito ko po as I take the medicine. Pero dito, wala ho talagang development kasi may bara pala sa loob na hindi nila tinanggal. Yeah. So, ito yung tinatawag na audiometry test. Mahalaga po ito, mga kapatid. Hindi lang ho sa BP o sa inyong mga cholesterol, kailangan ho pala natin magpa-test, magpa-check ng ating tenga. At mag-ingat kapag yung mga nandyan sa kanto-kanto, pagkatapos, 10 piso lang ho, isang ganun. Wag ho. Kailangan ho natin talaga pumunta sa doktor.
In case na meron ho tayong mga problem, and as a result, kinakailangan talaga ng professionals. Ulitin ko. In case you had a problem, difficulty hearing, hindi ikaw ay bingi, hindi po agad. Kailangan dumaan ka sa audiometry test. And then kailangan nilang makita yung loob ng tenga. Baka nga naman may bara na nandun. And then you cannot really hear, kagaya nung nangyari sa akin. Alam nyo po, ang nagsabi sa akin na ako ay magpa-test ng tenga yung akin hong director, si Urus. Sabi niya, maybe do you had a problem with your ear? Kaya nagpa-doktor po ako. Okay, so I hope maintindihan ninyo, physically, hindi lang ho sakit sa ulo ang problema. Mas malaki hong problema ang hearing na ini-ignore ng karamihan. Kaya magsishift tayo, meron yung tinatawag na selective hearing. What is selective hearing? Meron pala. Ano ang ibig sabihin nito? Sige, tignan natin. Ang selective hearing or audio selective attention. Ulitin ko wala si dyan. Audio selective attention. Bago ko i-define ito, dito natin maintindihan gaano kadakila ang design ng Diyos sa ating utak, hindi ho sa tenga. Dahil sa utak ho, andyan lahat yung talino ng tao. Yung design, yung the image and the likeness, nandyan ho sa utak lahat. Tignan nyo to Let's define it. Refers to how our brain can focus on singular. Isa lang ang kanyang pakikinggan. Even in the noise and a lot of noises, isa lang ang kanyang mapapakinggan because of the design of the brain. Ang gagawin ho niya yan, pinifilter niya kahit na humihiyaw na yung kasama mo o humihiyaw na ang buong mundo, humihiyaw yung trabaho mo, yung brain mo, ay pinifilter niya at pinofocus niya doon sa gusto mong mapakinggan. Kahit na pabulong pa ba yan. Selective listening and selective hearing. Kaya nga po, kahit na all the surroundings are so noisy, you can still hear. Oh, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Hindi, may napapakinggan ka. Oh, meron, may napapakinggan ko. Yun, sandali, huwag kayo maingay. And then, na-filter mo na kahit wala, ikaw lang nakakapakinig dyan. Pero now, you can hear. Wow. No, ako po yung nagtatrabaho sa Manila. I worked in Manila for 9 years. Sa Makati. Galing ho ako ng Novaliches to Makati. Pagtatakbuhin mo lang yun, 1 hour. Pero tinatakbo ng mga buses yun, 3 hours. So nag-uumpisa na ako, 3:30, 4. Pagka umalis ka ng 5, mahirap na. Hindi mo na alam kung ano mangyayari. Kaya po, I've learned selective hearing. Doon po ako, wala pa naman akong mga headphone nung araw. I can pray in 3 hours in the bus. And I can hear Him. Napapakinggan niya yung tinig ko na kahit wala akong sinasabi, I know He can hear my words. But deep within the soft, the voice, the stillness of my voice, inside, napapakinggan. And then may time na silent ako, napapakinggan ko si Lord. And I start crying. Kaya minsan nilalagay ko yung aking handkerchief, yung aking panyo, because I'm crying. I am hearing. Amidst of the noise, ang dami, 20, si Klimo, bayad po. Ganun. I can hear Him. Kaya pala ako naging pastor. Dahil even then, I was working, I can hear Him. And it's so good. Ano yung example ho ng selective hearing? Ayan, a child. Kahit na anong gawin mo, iskutang, ang kaginawan. Pero kapag ka nakaayos ang puso, S pa lang, hindi pa skot S. Ay, opo. S. Oh, hindi pa eskuting skot. Ay, opo. Hugas na ako. Kahit napapulong siya, you can still hear. Bakit? Tune in po. Naka-tune in. Tenga, puso. Tune in. Wala pa tayong bersikulong binabasa. Amen? Ano pa? Haba naman, oy. Kahit na gaano kaingay. Nasa turo-turo. Ano ba yung turo-turo? Karinderya. Yun lang ang kaya ng mag-asawa. Salubungin nyo nga yung aking kaibigan si Peter. Pasukin nyo. Ang ingay!
Pero yung mag-asawa, ang ulam ay pakbet. At saka, ano na yung paborito natin? Bofis. Nakaupo silang ganire. Andyan yung hindi yan. Nakaupo sila, nagsusubuan, bofis. Yung isa naman, dinuguan. Kahit na gaano kaingay. Wala, hindi kanila papansinin. Why? Because they are focused. Focus sila sa attention, na filter lahat. Walang storbo. Kahit na yung katabing lamesa ay bagnot, wala silang pakialam. Because they can hear every whisper na papakinggan nila. Ano pa po? Kapag ka ikaw ay nasa social media, kahit na anong gawin mong hiyaw, wala siyang pakialam. Pagalitan mo na siya, wala rin pakialam. Dahil selective hearing and selective listening. Kung ano yung focus, dun lang. Kaya ho, ang ating brain is very sophisticated. Kasi po, automatic nag-mute siya. Yung mga mic ng nasa paligid, minumute nung ating brain. At ang ginagawa niya, ino-on lang niya yung gusto niyang mapakinggan. That is how sophisticated your brains are. Ang lupit ng design ng Panginoon. Kaya ngayon, sasamahan ninyo ako na sambahin talaga si Lord because of what He did. The image and the likeness of God, asan po? It's in your brain. Lupit. Pwede mong mute, shut off, filter. Kahit na nagmumura pa yan, filter mo siya. Wala, hindi mo siya mapapakinggan. Kaya lang ang hirap, pagka meron kang negative pasok, pumunta sa utak, nag-process siya, labas, galit. Bakit? Hindi mo siya na-filter. Wala pa tayong salita ng Diyos, ha? I'm just telling you, design ng Diyos. To the science of our body. And then ano pa? Nakikita ko ngayon bawat isa sa inyo, you're attending the church, pero you're listening because our topic is hearing and listening. Kaya lahat kayo ay nakikinig. So important. Balikan natin yung definition. That's a deeper definition. Sound comes into the brain through the inner ear. Meron pa palang inner ear from science. Hindi ho ako ang nag-define ito. Cleveland Clinic in the US, sila po ang nag-define ito, where the brain's gatekeeping system reduces the volume of unwanted sounds and boosts the volume of important sound. Ganon ho siya. Ang lupit, no? Hindi mo napipindutin na ganon. Automatic yun pagka gusto kong i-filter yan, yung boses lang na yun ang gusto kong mapakinggan. Then we can definitely hear right away. And this help people prioritize relevant information by muting distractions. Kahit na maganda pa ang sinasabi niya, minumute mo because it distracts you. And the problem is, God is speaking, but you put the button off mute. So kahit na humihiyaw na si Lord, you cannot hear Him. Because from within you, you filter siya lang ang gusto ko mapakinggan. Kaya po, ang daming mga kabataan, maaring dito, this is your experience because God has been speaking. Isang araw, sinasabihan ka na, God is speaking. To whom? To your parents, to your pastor, to your friends. Anak, don't. Please, don't. Don't! Humihiyaw na sila, don't do it! Pero finilter mo siya and you put it off. And then what is the result? You fail. You miss the time. You miss the moment of divine intervention. Ang divine intervention depends also on our hearing. Hello. Nakadepende dyan sa ating pakikinig. Shh! Tuloy tayo.
Umayos ka dyan. Pumalakpak muna sa Panginoon. Ngayon po, ito ay hindi na talagang naghang tuloy yung aking gamit. Oh. What happened? Yes. All right. Okay. What does the Bible says? Ako nadidistract na talaga. Hindi ko pwedeng i-mute. Hindi na natin na-i-on kasi nga po, kami ni Pastor James ang nagkabit niyan. Dahil yung hot air, yung heat ng katawan ninyo, umakyat siya. Kaya kapag wala hong exhaust, ang nangyayari, yung heat na yun, body heat, bumababa. Kaya kapag wala na siyang lalabas, bababa. Kaya ang gagamitin mo, alin? Paypay. Ang daming aircon. Hindi na niya kayang palamigin even the heat of the body. Kaya dun sa engineering, kinukompute yung lamig na yan at saka heat ng katawan at saka yung heat na naggagaling dito sa roof na pumapasok, nakukompute po yan. And then malalaman mo kung ilang tanner ang bibilin. Ba, iba na namang lesson to. Okay? Ang lesson na naman yan. Sa Bible, si Samuel, meron siyang part selective listening. Oo. Titingnan natin. Asa na si Abigail? Abigail, halika. Halika nga. Bigyan nga ho natin ng parangal ang salita ng Diyos. Ngayon pa lang ho tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Let's all stand and give honor to the Word of God. 1 Samuel 3 verse 1 to 10. Ang pangitain ni Samuel. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuaryo, kung saan naroroon din ang kaba ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindi pa ang ilawan sa santuaryo, siya'y tinawag ni Yahweh, "Samuel, Samuel." "Narito po ako," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinawag, matulog ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit tinawag siyang muli ni Yahweh, "Samuel." Bumangon siya. Lumapit muli kay Eli at nagtanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak, matulog ka na." Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, "Mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod.'" At muli ngang nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, "Samuel, Samuel." Sumagot si Samuel, "Nagsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Let's pray. Thank you. In Jesus' name. Amen. You may be seated. Ang akala ninyo, meron yung natutulog ka, pero nakahiga ka pala. 12:00, 1:00, 2:00, nakatingin ka sa bobida. Balikid. Wala pa rin. Balikid. Wala pa rin. Ang hirap naman ito. So nakaganyan ka pa rin, nakatingin sa bobida. May mga panahon din na ikaw ay nakatitig sa wall o sa bobida pa rin kung saan ka tumitingin, pero alive lahat ang inyong diwa. Because you don't even know na may mga pangungusap, may nagrimang mensahe na yun ay pinagbubulay-bulayan mo. Maybe it's a business, maybe it's a work. Kaya lang pinagbubulay-bulayan mo sa kukunin ko ba siya o hindi? Sasagutin ko ba yung kanyang pag-ibig o hindi? Ganyan. Wala, ayaw pa rin tumawa. Ganun. Pakakasalan ko pa talaga siya. Ganun.
nakatutok sa bobida. Alam niyo po, noon pa lamang, meron na. Alam na natin, halimbawa, let's try to put that in our context. Natulog na sila pagsapit ng dilim. Noong araw, Brother Peter, ano ang oras ng tulog noong araw? 6:00, 7:00, tulog na. Kasi sasabihin ni nanay, "Oy, matulog na kayo, mangingitim yung ilong ninyo." Ganun. Pinapatay na yung sudeng. Tama na, mahal ang gas. Ganun pa eh. Matulog na. Tulog na. Doon sa templo, ang trabaho ni Samuel, siya po ang tagapamahala, siya ang assistant. Batang Samuel na i-dedicate ng kanyang nanay. So ang ginawa ng kanyang nanay, dinala niya sa templo upang pakinggan lamang si Eli, the priest. Kaya yung kanyang selective listening niya ay nakatuon lamang sa lahat ng instruction. Kung may ibang instruction, maaring minumute niya yun at pinapakinggan lang niya si Eli. Kaya kapag ikaw ay hindi makatulog, noon din lumapit Samuel, nangusap ang Panginoon, tulog na siya, kaya lang yung kanyang tenga naka-on sa kanyang pari, sa pastor. Kaya nung tumawag at may boses siyang napakinggan, "Samuel, Samuel," bangon siya kaagad. Saan siya pumunta? Lapit siya. "Tay, tinatawag niyo po ako." Alam niyo po, doon sa nabasa natin, si Eli, ang sabi niya, noong panahong iyon, mahina na yung mata ni Eli, pero yung kanyang tenga, malakas. Yun ang pagkakaiba. Kahit na medyo mahina na yung inyong paningin, pwede kang magpanggap. Ang gwapo mo Pwede yun. Ganda mo Oo, naka-sleeveless ka yata. Hindi pala. Yung tingin na lang kasi malabo na. Pero alam niyo po, in-approach niya kaagad si Eli. And then sabi niya, "Andito po ako. Tinatawag niyo po pala ako." "No, hindi kita tinatawag. Balik ka na kaagad. Matulog ka na kide. Baka tagtagainap ka lang." Hindi naman niya sinabing ganun. O baka maraming taba tayong kinain na lamb kagabi. Hindi ka makatulog. Bumalik siya. Natulog ulit. Pero siyempre, yung kanyang tulog, nakadepende pa rin doon sa kanyang pare, yung kanyang boss, yung kanyang tatang. Nakatuon doon. Tapos, nung makuha niya na naman ang kanyang tulog, may boses naman, "Samuel, Samuel." Bangon na naman siya ulit. "Napakinggan ko po, boses niyo. Tinatawag niyo po ako." Pero back of his mind, "Walang kulit niyo naman. Tulog na ako. Gigisingin niyo na naman ako." "Hindi ka tinatawag. Tulog ka na nga." Alam yun, maganda kasi pagkasulat dito At siya'y bumalik sa kanyang higaan. At sabi pa niya, saan natutulog? May silid si Eli the priest, pero si Samuel, natutulog siya kung nasaan yung Ark of the Covenant. Alam niyo na yun, last month. Hindi ka pwedeng lumapit sa Ark of the Covenant. Kung hindi ka banal, hindi ka pwedeng lumapit, mamamatay ka. Pero siya, clean heart, pure heart, obedient heart, in tune sa Diyos. So nandun lang siya sa silid ng templo, hindi siya But God is speaking to him. "Samuel, Samuel." Bangon, pangatlo na. Hindi naman niya sinasabi, "Ang kulit niyo." Balik ka na. But si Eli, hindi niya kaagad na alala na si Samuel natutulog doon sa Ark of the Covenant. Hindi naalala nung pastor na si Eli, close sila ni Lord. Dahil natutulog siya sa presensya ng Diyos. Nakalimutan niya na si Samuel natutulog siya sa presensya ng Diyos. But Samuel is very attentive sa kanyang pakikinig. At times, when we hear, minsan nakakapakinig tayo, we want to verify those words, instruction, pero hindi sa authority. Ang nangyari, si Samuel, nung napakinggan niya ang boses in the temple, sino po ang lalapitan niya? Authority. Sino ang may authority? Eli.
Minsan kaya ang church, pag may napakinggan sila, they forget the pastor. Siya ang may authority. Maaring the Lord is speaking to you now. Dito natin na maintindihan na napakahalaga ang pakikinig. Si Samuel, so important and very attentive. Obserbasyon, tignan natin ito. Samuel runs to the authority in his life. Lumapit siya kaagad sa may authority of his life. And that is Eli. Ano pa? Aba, gamay, sanay. Nakikinig palagi siya. Alam niya, sanay siya. Alerto siya palagi. Though the Bible says na nabasa natin kanina, hindi pa siya attentive. Hindi pa niya kabisado yung boses ni Lord. Ang kabisado niya is selective hearing directed na kaon kay Eli. You know what the Bible says? Ang sabi ng Panginoon, my sheep knows my voice. Kaya mahalaga na you are a sheep. Hindi ho bangka. Ikaw ay tupa ng ating Panginoon. And then you know His voice and you can hear Him speak. Kaya yung titulo natin, Lord, ikaw ba yan? Okay. Ikaw nga po talaga yan. Then Eli has the authority in the temple. Yan ho ang ating observation. He knows my voice. Sa atin hong spiritual life, maraming tinig, maraming boses. Boses ng politika, boses ng media, boses ng social media. Marami po ang ingay ng mundo ngayon. Sobrang ingay. Ang pinakamaingay po ngayon ay Facebook. Kahit na you put it off, dahil nakakabala sa iyong paligid, you put it off, but it is very noisy. At yung ingay ng Facebook, by your eyes, pumapasok siya sa inner ear, and two things. Nakakatulong, or it makes you unholy. Lalaki? No, wala na po. Kaya maraming lumalapit. Ang tindi ho ngayong debate sa Senado, pasalamat na lang tayo dahil sa Amerika, I would say sa Amerika, hindi ho sila pumapayag. Dating lalaki, nakapakinig lang. Because of what they hear, it changes their gender. Ano? Ay, masakit. Yung pa mo nandiyan. Because of what they hear and what they see. And they don't hear the Bible. Pwede po, I will change my gender. Salamat po sa mga American senator na hindi sila pumapayag. And dito sa ating bansa, wala pa rin ho. Hindi talaga po pwede, and I'm not gonna fight, but I'm going to pray for our senators. I pray, ladies and gentlemen, when we hear the word of God, it will not change your gender because the Bible says man and woman. Very clear. So, tuloy ho natin, and I would like to conclude kasi po, umpisa lang po ito. Pagpapatuloy natin, pinapatagal ko lang kasi may lunch. Kakain tayo dito. Pero hindi lang tayo kakain sana. I hope that you will chew the word of God. Makakain ninyo yung salita ng Diyos. Ano pa yung ibang observation? Next. 3 beses bumangon si Samuel. Tama? 3 beses. Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. 2 ulit si Samuel. 2 ulit na inulit yung pangalan niya. Samuel, Samuel. Sa atin ho, even in our terms, kapag ka inulit ang pangalan, ibig sabihin, may emergency, may alert. Hindi lang sinabing, Margie. Hindi po, Margie, Margie. Iba na yun. And then when God calls, Samuel, Samuel. Importante. Isa pang observation na nakita ko dito. Importante ito po, and I would like to conclude na puputulin ko ito. But I hope you have the foundation of how important it is for us to hear. Napakahalaga na tayo po ay nakikinig.
Kaya ako sa sharing ito na pag-uusapan natin, nag-lay ako ng foundation para maunawaan natin, even in our physical hearing, not in our spiritual hearing, napakahalaga na iaayos yung ating pakikinig. Minsan kailangan natin ng doktor para malaman ilang percent pa ba ang decibel o ang inyong the percentage of your hearing. Napakahalaga po. Now, titignan natin ito and I would like to conclude with this. Ang PPE ay napakahalaga. Mga engineer na nandito, mga nasa barko, mga kapitan, PPE ay mahalaga. Mahalaga ito sapagkat puprotektahan ang inyong sarili sa bagay na magaganap. Ang tawag ito sa safety engineering, ano na ba tawag dito, Brad? Personal protective equipment. Yan ay mga life vest. Yang helmet ninyo, oh my goodness. Bro, ayos. Kung wala kang PPE, single ka na ngayon, kumare. Na-aksidente po si Joel sa motor. May linihisan siyang lady, driver, na kumaliwa, na walang signal. Madalas yung ganun, no? Walang pakialam. Hindi marunong mag-drive. Wala, kumaliwa lang siya. Siya nag-overtake. Di mabubunggunan niyang ganoon. Anong gagawin niya? Hindi baling maipokpok yung ulo niya sa pader o sa ground. Huwag lang niyang mabunggo yung babae. Pero salamat, yung helmet mo, original. Importante yung PPE. Sa atin hinihong buhay, even dito sa nakita ko, importante yung PPE kay Samuel at kay Eli. What is PPE? People. Napakahalaga sa atin when we hear, we listen to a person. Tama. We listen to a person. Nakikinig tayo sa the person of God, the person of the Holy Spirit, and the person of Jesus Christ. Nangungusap siya. Even for people. Ginagamit ng Panginoon ang tao upang kausapin si Eli. Ang mensahe po dito ay si Samuel uses by God to tell Eli about the event. Hindi na niya sinabi kay Eli mismo na, Eli, sisirain ko ang inyong angkan sapagkat ang inyong angkan ay suwail. Titignan natin ito. People. Mahalaga ito. Mahalaga po. That when anyone else, sino man, tao, person, na nagsasalita sa inyo, pakinggan mabuti, i-mute yung iba. Si Lord pala ang nangungusap. Put it on. Listen. Pangalawa, place. Mahalaga sa atin yung place. Saan ba yung lugar kung saan nangusap ang Diyos? Sa tao. Nasaan yung tao? It's a place. Maybe in the road, nasa trabaho, nasa bukid, nasa palengke, nasa posisyon, nasa lamesa. It's a place where you hear. And you hear Him say, stop it. Don't do it. It is a place. Sige, gamitin na natin. It is in the church because this is the best place to describe na ang lugar na ito nangusap si Yahweh. Kagaya nung nangyari kay Samuel, it is in the temple. Pero yung pangungusap ng Diyos kay Samuel, hindi para sa kanya yun. Para kay Eli. When God speaks to you, hindi para sa iyo yun. Para sa iba. Ulitin ko. Ang ginagamit palagi ni Lord, people, to remind other people. Kaya kung minsan kahit na pakinggan mo siya para sa sarili mo, hindi nangungusap si Lord. Bakit? He uses other people for you. Makinig mabuti. Sino siya sa buhay ninyo when God speaks? Place. But you ignore. Ayun, nararamdaman mo bumibigat dahil di mo siya pinakinggan. Pero God is speaking.
The Bible tells us about a donkey. Nangusap ang Panginoon through a donkey. Ano ba ang donkey sa Ilocano, sa Tagalog? Asno. Nagsalita yung asno. Blah, blah, blah. Bro, bro, bro. Ganun siya. Woo! Huwag ho nating hintayin magsalita uli yung ahas. Pwede. Okay na. Ahas ang nagsalita. That's why coming to church every Sunday will defeat all those noise around you from Monday to Saturday. When you come to church, you have to listen to the Word of God. Place, 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 place. Hindi ko babasahin itong warning o nangyari sa buhay ni Eli. Pari siya. But read it in verse 11. I'm gonna read it to you. Sinabi ni Yahweh, ito yung sinabi ni Yahweh kay Samuel. Samuel, Samuel! Opo, dito na ako. Magsalita na kayo. Opo. Okay, ganito. Sabi niya, sinabi ni Yahweh, hindi magtatagal, verse 11, ay may gagawin akong kakilakilabot sa bagay, kakilakilabot na bagay sa Israel. Lahat ng makakabalita nito, mabibigla sila. Number 12, pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambayanan ni Eli, angkan ni Eli, mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Sabihin mo sa kanya yan. Mula sa umpisa hanggang sa dulo. Lupit. Ni hindi man lang niya pinahinto ang mga ito. Dahil dito isinumpa kong hindi mapapawi ni anumang handog. Anong ibig sabihin? Kahit na ano pang handog, partihin man niya ang milyon-milyon na guya, hindi ko patatawarin. Nilapastanganan niya, linapastanganan nila ako. Galit talaga si Lord. Sabi niya, dahil dito sinumpa ko, hindi mapapawi ang anumang handog. Ang kalapastangan ng ginawa ng sambahan ni Eli, ni Eli. Samuel, po. Samuel, po. Ayun pala, lumapit ngayon si Tatang. Uy, ano yung secret ninyo? Galang kayo ni Lord, ano? Natulog ka kasi dun eh. Ano sabi niya sa'yo kagabi? Ginunod siguro niya. Bakit di mo magsabi? Huwag naman na, sabihin mo na. Totoo po, ready kayo? Ako pa. Hindi na nga ako makakita eh. Sige na. Sabihin mo na. Ang tagal mo nga eh. Ayun. Sabi niya, Father, basahin mo yung 1 Samuel chapter 3 verse 11. Ano ba yun? Binasa niya. Wala rin. Umiyak ko si Eli. Wala na palang kapatawaran. May mga bagay na hindi mapapatawad when we don't hear at nilapastanganan natin ang Diyos. Please, mga anak ko na naandito, huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos. Madadamay ako. Madadamay ang mga tao. Ganon. May good news ako. Ano tong good news? We're living in this end of grace. May grace ang Panginoon. Huwag lang ubusin yung grace niya. Pag naubos yung grace, naiwan ka dito, andun kami. Ganun lang. Don't. God is speaking now to you.
Don't postpone it. Start mending. Start sorting out. Si Eli, yung kanyang mga angkan, pero siya, he was definitely safe. Dahil hindi niya kasalanan yun. Ano yung kasalanan niya? Ignore. 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 Okay lang? Ignore. Mga anak, anong ginawa? Paborito ko kasi yung mga yun eh. Hindi pwedeng pagalitan yan. Baka pag pinagalitan mo yun, lalong mapapasama. Ano ka? Eto si Lord nagagalit. Ang galit hindi palo. Ang galit ay paparusahan. Mula yun hanggang doon ang kanila. Mabubuhay pa sila pero maghihirap sila. Bakit? Nilapastanganan ako. Sinabi ko ang katuwiran, hindi sinunod. Last. Ano yung last? Vera media? Pindot. Grabe, no? Pwede. Napapaluha ako. Hindi part ito sa listahan ng aking notes. Kasi po, may notes ako, binibigay ko sa kanila. Pero walang iiyak kaya pagdating sa experience, hindi ko. Minsan, kinausap ko ang pamilya ko. Sabi, yan, ganyan naman. Parang naman. Humagulhulo ako sa lamesa. Umiyak talaga po ako. Tinitignan ko sila, umiyak din. Kasi napagod po ako. Because of the many experiences that I had in this church. And then many pressures. Dami po. Sabi ko, napagtuunan ko na ng pag-aayos ng buhay ng tao. Minsan buhay namin hindi na siya maayos-ayos. Sabi ko, Lord, ganito ba ang pinili mo sa akin? Pupunta lang kami ng Santiago para lang magkaroon ng experience. You know, this morning, while I was preparing, I only had like 2 hours sleep. I heard him. Ang sabi niya, anak, I had a purpose. Very loud. Purpose. Iniiyakan ko po yung mga bakanting yan na walang tao. Iniiyakan ko po yan. Since then until now. Kanina ko lang naintindihan muli, a very loud purpose. Kayo na nandito na binago ni Lord. That's the purpose we are here. And so start crying. Sinabi ko, Lord, salamat. Naintindihan mo pala ako. Ako lang pala hindi nakakaintindi sa sarili ko. Experiences changes you and makes you even stronger. Huwag mong baliwalain yung mga bad experiences ninyo because that makes you even better. Hindi sayang, kapatid. Hindi. Bad siya ngayon, but God can turn it into good. Mahal ka ni Lord, kapatid. People, places, and He speaks through experiences. Don't ignore that, whether it's a bad experiences. Ito po.
Huwag lang ninyong hayaan masayang yung mga karanasan ninyo. Salamat sa Diyos, hindi pala sayang ang mga paghihirap namin dito. Ayoko naman singilin si Lord. Doktora siya, arkitekto ako. Papasok kami sa negosyong lumpia para lang makapagbigay sana ng livelihood para sa inyo. Na may kailangan ng church, we can get something. Hindi na ho para sa amin. Papasalamat ako sapagkat ang aking mga anak naintindihan nila. Purpose is very important. The most dangerous state of a man is living without purpose. Open your eyes. In a few seconds, in a few minutes, hindi na po ako magsasalita. I want you to, gusto kong tignan nyo nga yung layunin at purpose ni Lord sa buhay ninyo. Place? Person? Anong experiences? Mga lessons mo?